Nako mga kababayan natin, umatake na naman itong mga ngagba. Mga yawards talaga, anak talaga ng kagwang itong administrasyon na to. Wala na talaga silang ibang ginagawa. Kung hindi, ito mga nagsasabi sa katotohanan dahil ito sa korupsyon na lumalala ngayon sa bayan natin, sila pa itong ginigipit. Di ba? Lahat po ng mga nagsasalita against corruption, against war on drugs, tapos itong mga mayroon silang pinapalabas ngayon na bagong utos ni John Vic Remulla na bawal maglakad o lumabas na nakahubad. Pero grabe, binatikos po ng mga kababayan natin dahil mukhang naiiba doon sa utos para hindi yata nila na pinag-isipan na hindi naman porket naghubad ka lang, nandyan ka sa tapat ng bahay mo, uhulihin ka, titikitan ka. Dahil nakahubad. So, ibig sabihin ninyo, yung mga nagtatrabaho dyan sa construction worker, hindi na pwedeng maghubad. O yung naligo sa dagat, hindi na pwedeng maghubad. Grabe naman kayo. John Vic Remulla, grabe. At mga kababayan, kakapasok po na balita, no? Mukhang talagang sumuko po itong si Congressman Kiko Bersaga, no? Si Miao Miao mga kababayan sa mga kapulisan at hawak na po daw ito ngayon sa kustodiya ng PNP dahil nga sa patong-patong daw na di umano na kaso ng 8 counts of cyber libel mga kababayan natin. Yan po ang ating ibabalita at pag-uusapan mga kababayan, i-share natin sa inyo, no? Pero bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa mga kababayan natin na patuloy po na nanonood pa din hanggang ngayon. At sana po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, baka naman, no? Dagdagan nyo po yung subscribers natin. Magro-road to 100,000 na po tayo at paki-click na lang po yung notification bell para po updated kayo sa mga live stream natin, sa pag-cover up natin, pagko-cover natin sa mga pagtitipon ng mga Duterte supporters. Kung nandyan si VP Sara Duterte, ayan, makikita niyo po dyan yung updates natin. So, ayan po mga kababayan natin, mukhang sad, no? Sad story po or masamang balita po ito na ikinakagulat po ng karamihan sa ating mga kababayan. Kagabi lang po ito nangyari na itong si Miao Miao, Kiko Bersaga mga kababayan na alam naman natin, no? Di ko maisip kung bakit, kung sino po itong nagsasalita ng katotohanan alang-alang sa matinding korupsyon, malalang nakawan ng mga mali-malitang pera ng taong bayan. Pera po natin yan mga kababayan natin. Basahin ko lang po ito po yung balita. Breaking news. Sumuko si Kiko Bersaga sa cyber libel cases. Piyansa abot sa daang-daang libo. Naku po. Mukhang malaki po ang piyansa na kakailanganin para makalabas itong si Congressman Kiko Bersaga mga kababayan. Kaya nga pala siguro wala siya sa sa Rage Coalition at saka doon mismo sa pagtitipon doon sa may Liwasang Bonifacio. Kaya nga medyo takang-taka ko, bakit kaya wala si Kong Kiko Bersaga? Tahimik ngunit mabigat ang eksenang bumugad nitong Lunes ng gabi. Si Francisco Bersaga, isang kilalang kongresista mula Cavite, ay voluntaryong sumuko sa mga kapulisan matapos ipalabas ang warrant of arrest laban sa kanyang sunod-sunod na kasong cyber libel. Abay sumuko po, no? Hindi po hinuli. Kusang sumuko itong si Congressman Miao Miao Bersaga mga kababayan. Dumating ang mambabatas sa Dasmariñas Police Station kasama ang kanyang abogado. Walang drama, walang mahabang paliwanag,
kundi isang diretsahang pagharap sa batas. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga otoridad habang isinasagawa ang kaukulang proseso sa korte. Grabe mga kabayan, no? Alam mo kung ba ano yung dahilan ng yung cyber libel? Siguro yung dahil sa, alam nyo, yung si Kiko Barsaga, di ba? Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na napaka-vocal niya po, no? Kahit mismo nandun siya sa loob ng kongreso, talagang ipinapakita niya against talaga siya doon sa mga buayang nagnanakaw diyan sa loob ng house, no? Sa Congress. Tuloy natin. Ayon sa ulat, umabot sa 8 bilang or 8 counts na cyber libel cases ang kinakaharap ni Barsaga sa ilalim ng Republic Act 10175, na ibig sabihin hindi ito simpleng reklamo lamang, kung hindi seryosong legal na usapin na maaaring maglatag ng mas malalim na implikasyon, lalo na sa opisyal ng gobyerno na aktibo sa digital platforms. Naku po, mukhang malalim itong kaso na isinampa pala dito kay Kiko Barsaga. At alam naman natin yan na siya ay congressman, no? So, malamang talagang didiinan nitong administrasyong ngagba na to. Kasi, alam naman natin, Kiko Barsaga ay solid Duterte yan, no? Tuloy natin. Itinakda ang piyansa sa 48,000 pesos kada kaso. Grabe, ano? Ang laki. 48,000 pesos kada kaso. 8 kaso yun. Kapag pinagsama-sama, umabot ito sa 384,000 pesos ang total, mga kabayan. Isang halagang hindi basta-basta, ngunit para sa isang opisyal ng gobyerno, ang mga mabigat na tanong ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa reputasyon at kredibilidad. Alam niyo, pag sinasabi natin reputasyon at kredibilidad, malamang itanong natin sa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon, kung ano bang reputasyon meron siya at kung ano bang kredibilidad na nagampanan niya nung siya ay nakaupo bilang Pangulo. Kasi nga, until now, ang dami nating mga hinaing na talagang hindi na-address or hindi nagawa ng isang Bongbong Marcos. Gaya na lang dyan sa korupsyon, sa war on drugs, sa flood control issues, sa mali-maletang ninakaw nila at pinaghati-hatian. Grabe po. Sa mga mata ng publiko, muling nabubuhay ang diskusyon tungkol sa paggamit ng social media ng mga nasa kapangyarihan. Grabe no, ang issue, yung mga, siguro yung mga post, social media, yung bang, dahil kasi madalas talaga si Miao Miao, Kiko Barsaga, napaka-vocal talaga niya, straight magsalita, open to the public talaga pag siya ay nagpahayag ng kanyang saloobin pagdating diyan sa korupsyon. Kasi nga, nakikita niya congressman siya alam niya yung anong kalakaran sa loob. Di ba? Hanggang saan ang limitasyon ng salita? Kailan nagiging pananagutan ang opinyon at sino ang dapat managot kapag ang linya ay nalalampasan? Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula sa kampo ni Barsaga hinggil sa mga paratang, ngunit malinaw, ang laban ay hindi matatapos sa presinto. Correct. Hindi talaga matatapos sa presinto ito kasi politika ito, no? Alam naman natin, pinipersecute, no? Kung sino yung against sa administrasyong Bongbong Marcos, kung sino yung nagsasalita patungkol sa lumalalang korupsyon, siya nitong kanilang ginigipit. Kaya hindi lang talaga nahihinto to sa presinto.
tuloy-tuloy pa to. Kita nyo naman, nag-iingay na ulit. Ha? Ang DDS, di ba? Yung Rage Coalition, yung nagsama-sama na lahat ng mga parallel groups doon, iba't ibang parties, kasi ang gusto natin, yung panawagan natin, ay labanan talaga itong lumalalang droga at korupsyon sa bansang Pilipinas. Kaya hindi talaga ito matitigil diyan sa presinto lamang. Dito pa lang ito nagsisimula sa loob ng korte, kung saan haharapin ang ebidensya, testimonya, at ang bigat ng batas. Yun lang yung problema sa atin ngayon, mga kababayan. Talagang kung sinasabing bigat ng batas, walang kasing bigat, no? Pag yung batas ay binabali. Yung bend the law system na ginagawa ngayon ng iilang mga nakaupo dyan, lalong-lalo na sa Ombudsman, si Boyeng Remulla, DILG, Anti-Claire Castro, lahat, Department of Justice, lahat na yata na nandyan ngayon sa gabinete ni Bongbong Marcos ay pinapairal nila itong bend the law system na to. Na kung saan pag sila, tama lagi. Pag sila yung naninira, nagbabalita ng mga kung ano-anong paninira sa mga Duterte, walang fake news. Pero pag tayo mga DDS, ang bumatiko sa kanya, gayon nakita naman natin na malala ang korupsyon, nakita natin na yung nakawan ngayon talagang hindi mo po mapagkakaila na talagang lantaran na. Pag ikaw ay nag-ingay against corruption, kakasuhan ka. Yun ang masakit ngayon. Yun talaga ang sinasabing ang bigat ng batas. Kasi nga, bend the law system. Okay? Habang umiikot ang usapin na nanatiling nakaabang ang publiko sa susunod na galaw na kampo ng kongresista, ito ay by simpleng legal battle o may mas malalim pa na kwento na unti-unting lalabas habang tumatakbo ang proseso. Alam nyo ba yan, simple lang naman to. Kung titingnan mo talaga kung bakit kinasuhan itong si Congressman Kiko Barsaga, mga kabayan, simple lang. Kasi nga, ayaw na nila na marami pang gagaya kay Congressman Kiko Barsaga na napaka-vocal. Lalong-lalo siya ay mambabatas, siya ay congressman. At ayaw nila, takot sila na baka nga, no, maisiwalat pa lahat-lahat yung mga ginagawa nilang hindi maganda sa loob ng Kongreso. Abangan natin mga kababayan kung ano po yung update nito. Tuloy-tuloy tayo mapagmatsyag. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat and God bless us all. Bye. Paalam.